Sa panimula ng palabas nakita natin ang isang ina at ang kanyang anak at ang bata ay pupunta sa bahay ng kanyang lola. Ang batang ito ay si Sang at lumaki ito sa Seoul, Korea at ang bahay ng kanyang lola ay nasa malayong lugar at kailangan nilang magpalit ng ilang bus at tren para makarating sa lugar. Hindi pa nakikilala ni Sang ang kanyang lola at ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon nito. At dahil sa layo ng lugar hindi nagustuhan ni Sang ang ugali ng mga pasahero sa bus at labis itong naiinis. At matapos ng malayong paglalakbay narating nila ang liblib na nayon ngunit sa oras na umalis sa bus ayaw ni Sang na sumama sa kanyang ina. Pinagalitan siya ng kanyang ina at sa kaunting pagsisikap ay dinala siya nito sa bahay ng kanyang lola. At nang makita ni Sang ang estado ng bahay nakaramdam ito ng lungkot at tila luluha ang kanyang mata. Samantala ang kanyang ina ay nakipag-usap sa kanyang lola at nalaman natin na sa nakaraan ay mayroon nitong negosyo sa lungsod at ang negosyo na yun ay bumagsak at ngayon ay kailangan nitong maghanap ng trabaho. Matagal na silang iniwan ng ama ni Sang kaya naman balak nitong iwan si Sang at bumalik sa lungsod. Humiling din ito ng tawad sa kanyang ina dahil hindi niya ito nadalaw sa loob ng maraming taon. Ang lola ni Sang ay hindi nakakapagsalita ngunit nakakarinig at hindi ito makatugon sa mga salita. Ang ina ni Sang ay nais na ipakilala ang kanyang anak sa kanyang lola ngunit dahil spoiled at agresibo nakita ni Sang ang kanyang lola at tinawag niya itong madumi at nandidiri. Ang ina ni Sang ay nagbigay ng mga vitamins sa kanyang ina habang hiniwalay ni Sang ang kanyang pagkain at nililinaw na pagmamay-ari niya lamang ito at tumanggi ito na ibahagi ang anuman. Sinabi ng ina ni Sang sa kanyang ina na kukunin agad nito si Sang sa oras na makahanap siya ng trabaho at umalis ito para bumalik sa lungsod. At pag-alis ng kanyang ina sinubukan ng lola ni Sang na hawakan ang kanyang kamay ngunit pinigilan ito ni Sang at nagsalita ng hindi maganda. Nagpapakita ito kung gaano kalaki ang epekto ng moral decay kay Sang na lumaki sa isang saradong kapaligiran sa lungsod at patuloy nitong pinapahirapan ang kanyang lola sa lahat ng posibleng paraan. At sa kabilang banda sinikap ng matanda ang kanyang makakaya upang alagaan ang kanyang apo at inaalok niya ng sarili niyang pagkain ngunit binabalik ito ni Sang. Si Sang ay aroganteng bata at isa pang bata sa nayon na si Chol ay nagtungo upang makita siya. At nang sinubukan nito na hawakan ang laruan ni Sang inilayo ito ni Sang patungo sa kanya at nililinaw na tumatanggi ito magpahiram. Si Sang ay nalulong din sa mga video games at ginugugol ang buong araw na naglalaro. At isang araw naubusan ng baterya ang kanyang laruan at humiling ito sa kanyang lola ng pera para bumili ng bago. Pinakita nito sa kanyang apo ang bulsa nitong walang laman upang ipaliwanag na wala itong pera. Ngunit ang spoiled na Sang ay nagpumilit at iginiit na bigyan siya ng pera ng kanyang lola. Inilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang humingi ng patawad ngunit hindi ito naiintindihan ni Sang. At dahil nagalit itinulak ni Sang ang kanyang lola at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. At balik sa loob sinira nito ang ilang parte sa bahay at naghahanap ng pera ngunit wala itong nakita sa lugar. Sinipa din nito at binasag ang isa sa paboritong mangkok ng kanyang lola at bukod pa itinapon din nito ang iisang punit na sapatos ng matanda sa apoy upang masunog ito. Samantala ang kanyang lola ay nahihirapan na maglakad para magdala ng tubig para kay Sang at ang kanyang paa ay namamagana sa magaspang na daan. At nang makauwi ito ang isa sa mga sticker niya ay napunta sa paa ng matanda at nang makita ito muli niya itong pinagsalitaan ng hindi maganda. At para sa bata ang sticker na yun ay napakahalaga at hindi nito napansin ang dumudugong paa ng kanyang lola. At matapos na mabigo na hindi makakuha ng pera para sa kanyang laruan na uwi si Sang sa pagnanakaw nito sa nag-iisang hairpin ng kanyang lola at dinala niya ito sa palengke at planong ibenta ito upang bumili ng baterya sa kanyang laruan. At matapos na maghanap kahit saan hindi nito makita ang baterya sa palengke at sa kanyang pagbalik naligaw ito at isang matandang lalaki ang nakita siya at tinulungan itong makabalik sa nayon sakay ng bisikleta. At nang makauwi si Sang nakita nito ang kanyang lola na naglakad ng malayo para lamang hanapin siya. Sa tingin ni Sang ay papagalitan siya nito ngayon dahil ninakaw nito ang kanyang hairpin ngunit hindi ito nagsalita at gamit ang isang lumang kutsara itinali nito ang kanyang buhok upang hanapin ang kanyang apo. Nang magtanong ang kanyang lola kung ano ang gusto nitong kainin gamit ang pagsenyas sinabi nito na gusto niya ng pizza burger at fried chicken. Ngunit hindi masyadong alam ng kanyang lola ang mga pagkain na ito habang pinakita ni Sang sa kanya ang isang menu card mula sa kanyang bag para ipaliwanag ito.
Naiintindihan lamang nito na gusto ng bata ng fried chicken at kinuha ng matanda ang huling gulay sa bahay at nagtungo sa palengke at nagsikap buong araw para makabili ng manok para sa kanyang apo. Niluto niya ito ng masarap at inihain kay Sang, ngunit galit itong itinapon ng bata at umiyak dahil gusto nito ng pizza at fried chicken. Hindi nito alam kung gaano kahirap nagtrabaho ang kanyang lola para makuha at maihanda ang manok para sa kanya. At sa gabi nang makaramdam ito ng matinding pagkagutom, masaya nitong kinain ang manok at mula noon dahan-dahan nagbago si Sang. Ang pagmamahal ng kanyang lola ay unti-unting binago siya mula sa kaibuturan at sa sumunod na araw ang kanyang lola ay nagkasakit at tinakpan nito ni Sang ng isang kumot at inalagaan siya. At nang maglaon nang magtungo ito sa labas, nakita nito ang isang baka na hinahabol si Chol. Nagawa ng bata na makatakas at nang makita ito si Sang at ang isang batang babae sa malapit na si Haiyang ay labis ang tuwa. Gayunpaman, habang nagdiriwang aksidenteng nabasag ni Sang ang laruan ni Haiyang at tila hindi pa rin ito lubusang madaig ang kanyang ego at labis na nakaramdam ng hiya na humiling ng tawad kay Haiyang. At araw-araw sama-sama na si Sang sa kanyang lola para magtinda ng gulay at nililibre si Sang sa kanyang paboritong pagkain sa isang restaurant. At pagkatapos na kumain, sumakay ng bus ang maglola at si Sang ay malaki ang pinagbago, ngunit ang tao ay hindi ganap na nagbabago sa isang araw. At sa bus nakita ni Sang ang isa pang bata na kumakain ng tsokolate at sinabi sa kanyang lola na gusto niya ito. Kinuha nito ang balat ng tsokolate at nagtungo sa malapit na tindahan para bumili ng tsokolate para sa kanyang apo. Dinala niya ito pabalik at umupo si Sang sa likod ng bus para kainin ito, gayunpaman ang kanyang lola ay hindi nakasakay sa bus. Si Sang ay sinamahan ni Haiyang at ng isa pang bata at nang sinubukan ng kanyang lola na ibigay ang kanyang bag, itinapon ito ni Sang sa labas. At sa una nakaramdam ito ng selos sa isa pang batang lalaki dahil sa presensya nito at naging dahilan nito para maging masungit siya at magagalitin. Si Sang at ang iba pa ay bumalik sa nayon sakay ng bus at nang makababa ito, naghintay ito sa kanyang lola at isa pang bus ang dumating, ngunit wala ito sa loob. At pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ito na naglalakad ng mabagal mula sa kalayuan patungo sa kanilang nayon. At matapos na bumili ng tsokolate para kay Sang, ang kanyang lola ay wala ng sapat na pera para sumakay pa ng bus, kaya nauna na ito habang naglakad na lamang ito pauwi. Unti-unting naunawaan ni Sang ang walang katumbas na pagmamahal ng kanyang lola habang kinuha nito ang tsokolate at inilagay sa bag. At magkasama nagsimula silang naglakad pauwi at sa sumunod na araw tinakat ni Sang si Chol sa pamamagitan ng pagsabi ng maling kwento tungkol sa baka at tumakbo. At hindi nagtagal nakasalubong nito si Chol, ngunit ang kanyang pagmamataas ay pumihil pa rin sa kanya na humiling ng tawad. At tulad ng kanyang lola, idiniin nito ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at umalis. Tumakbo si Haiyang sa bahay nila Sang at sinabi nito sa kanya na maglaro sila kinabukasan, at nang marinig ito, labis ang tuwa ni Sang na halos hindi na ito makatulog buong gabi. At sa sumunod na araw, inihanda ni Sang ang kanyang laruan para maglaro, ngunit hindi nito nagustuhan ang kanyang buhok at hiniling nito sa kanyang lola na gupitin ang kanyang buhok, ngunit nang tumingin si Sang sa salamin, bigla itong naiyak dahil nagmukha siyang nakakatawa. At sa ganitong itsura, pakiramdam nito na hindi niya kayang harapin si Haiyang. At sa sumunod na araw, nagtungo si Sang sa playground nila ni Haiyang, dala ang kanyang mga laruan at itinago nito ang kanyang Game Boy sa kanyang bulsa at ayaw ipakita na hindi na ito gumagana. At nang makita ang isang dalesdis sa burol, nagpa siya ito na magpadulas pababa sa kanyang laruan na may gulong. At tulad ng inaasahan, na sugatan niya ang kanyang kamay at paa, at habang naglalakad biglang sumigaw si Chol na paparating ang isang baka. Sa tingin ni Sang na nagbibiro lamang ito dahil sa nakaraang ginawa niya, at hindi nagtagal na pagtanto nito na ang baka ay totoo at hinabol siya. At upang iligtas ang kanyang sarili, bumagsak ito sa lupa at dumating si Chol para iligtas siya. At sa pagkakataon na ito, taos-pusong nagsalita si Sang at humiling ng tawad habang tumugon si Chol na humingi na ito ng tawad sa nakaraan. At sa unang pagkakataon na intindihan ni Sang na kapag inilalagay ng kanyang lola ang kamay nito sa kanyang dibdib, ibig sabihin na humihiling ito ng tawad. Hindi na naglaro si Sang at nagsimulang maglakad pa uwi nang bigla nitong naalala ang kanyang Game Boy at tinignan kung ito ba ay nasira. At sa kanyang gulat, nalaman nito na ang kanyang lola ay nag-iwan ng pera sa laruan para makabili ito ng bagong baterya.
Nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang mata habang napagtanto nito kung gaano siya mahal na mahal ng kanyang lola at kung gaano kapangit ang pakikitungo niya dito. At habang naglalakad dito pauwi nakita nito ang kanyang lola na naglalakad ng napakalayong lugar para hanapin siya. At nang makita ito lalong naiyak si Sang at marahan nitong pinunasan ang kanyang mga luha. At nang maglaon binigyan ng matanda si Sang ng isang liham at ito ay galing sa kanyang ina at nakakuha na ito ng bagong trabaho. At balik sa bahay sinubukan ni Sang na turuan ang kanyang lola kung paano magsulat ng dalawang pangungusap ngunit tila nahihirapan nito. At sa unang pagkakataon tinawag siya ni Sang na lola at sinabi nito sa kanya na kung may sakit ito ay padalhan siya nito ng piraso ng papel at maiintindihan niya na masama ang pakiramdam nito at kahit saan pa siya mapunta sa mundo ay pupuntahan siya nito. Nagsimulang umiyak si Sang at iniisip kung paano haharapin ng kanyang lola ang mga susunod pang araw at kung paano ito pupunta ng palengke para magbenta ng mga gulay. At nang makitang umiiyak ang kanyang apo ang matanda ay lumuha at nang makatulog ito naglagay si Sang ng maraming sinulid sa mga karayom dahil mahirap na itong gawin para sa kanya. At sa sumunod na araw sa pag-alis nito dumating ang kanyang ina upang kunin siya at dumating din ang kanyang lola sa sakayan para magpaalam sa kanya. Ang ina ni Sang ay nagtanong kung may sasabihin ba ito sa kanyang lola at sinabi ni Sang na wala at tahimik na tumayo sa tabi niya. At pagkaraan ng ilang sandali sumakay ang mag-ina sa bus at nang maglaon muling bumaba si Sang at binigyan ang kanyang lola ng kanyang paboritong card. Alam ng kanyang lola na ang mga card na ito ay mahalaga kay Sang at tinawag niya ito sa bintana at sinusubukan na ibalik ngunit hindi lumingon si Sang sa kanya dahil hindi nito mapipigilan ang kanyang pagluha. Muling umandar ang bus at si Sang ay tumakbo sa likod ng bus at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib tulad ng ginagawa ng kanyang lola at humihiling ito ng tawad. Ang bus ay nagpatuloy sa lungsod at ang matanda ay sinimulan ang kanyang paglalakad pabalik sa bahay. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Sang at sa kanyang lola at mula sa hindi natapos na magandang kwento dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.